Mayroon na namang content si Christian Esguerra na ganyan yung title. Sabi ko, patay. Patay nito. Lalo na naman itong lalaki. Issue na yan. 'Di ba? Oh, anyway, sana makarating din ito uli kay Christian. Kasi wala naman akong konta kay Christian. Nagme-message ako yung gusto kong ipaabot through kay Ronald kasi sila yung magkaibigan eh. Ako kasi, wala kaming communication ni Christian Siguera. So sana makarating ito sa kanya. Hmm. Ako kasi ang wino-workout ko, ano na tayo? Mas tingnan natin yung ano eh, laban eh. Impeachment ni Sara, laban sa 2028. Oh, 'di ba? Mga kabunyog. Sana yun, doon na tayo, focus na tayo doon. Yun ang mas importanteng laban natin. Ah, mga kabunyog, yun sana. Itong impeachment na to, pagtulong-tulungan natin to na ano, itong mga senador na lalo na itong nasa minorya na sa kabila ng mga ebidensya ay sa tingin natin i-acquit pa rin si Sara. Ito yung pagtulong-tulungan nating ano, i-expose. Oh, 'di ba? Oh. Kaya ano ito mga kabunyog, sana no, sana matigil na ito. Enzo Recto, kalaban ang katiwalian at kasinungalingan, kakampi sa katotohanan at kabutihan. Ang title niya, Suggestion lang po, mahal na Pangulong Marcos. Tapos may description sa baba, dahil bawal i-criticize ang mahal na Pangulong Marcos. Sabi ko, ano ba to? Hindi maganda yan. Kumbaga, medyo sarcastic na naman ang dating eh. Ano, mga kabunyog, medyo sarcastic yung title. Mau-offend na naman sigurado nito. Sabi ko ang mga ano, eh siyempre sinusubaybayan rin ng mga pro Marcos. Sinusubaybayan ng mga pro Marcos na ano, ah, na mga vloggers at saka supporters yung ano magiging reaksyon ni Christian Siguera. O, eh tapos nag-ano nito, yan yung live ni Christian Siguera at saka ni Ronald Llamas. Yan suggestion lang po, mahal na Pangulong Marcos. Tapos may caption sa baba, dahil bawal i-criticize ang mahal na Pangulong Marcos. Medyo, medyo sarcastic na naman. So sabi ko, mukhang ano to, hindi nito papahupain ang init nito. Kaya nagpaabot na ako, sabi ko kasi wala naman akong kontak kay Christian. Sabi ko kay Ronald Llamas, paabutan mo naman si Christian. Ah, medyo maghumupa na itong ano na to. Hindi na to maganda sa atin eh. Ano, mga kabunyog, mga kabayan, sa totoo lang, ah, sana, ah, 'di ba ang suggestion ko nga sana, si Christian mag-apologize. Kasi ang mali lang, may point naman si Christian sa sinabi niya. Kaya lang yung gamit niya kasi na tanga, ah, yung gamit niyang tanga, medyo na-offend yung mga ano dun eh, yung mga supporters ng Marcos eh. Kaya, pero yung ano, yung mag-comment ka sa administrasyon, tama naman yun. Tama naman yun, mag-comment, constructive. Kahit naman ako, nagko-comment ko, di ba? Sinasabi ko naman yan sa inyo eh. Kung sabi ko, kapag may nakikita akong mali din sa administrasyon, magbibigay ako ng comment. Di ba? Pero, syempre, wag yung bastos. Wag yung bastos kasi may mga kaibigan nga tayong mga pro Marcos. Saka may mga viewers akong pro Marcos, may mga followers akong pro Marcos. Ah, bilang pagrespeto sa kanila, wag ding ibastos. Pero yung pagbibigay ng constructive na comment, normal yun at dapat lang talaga yun. Di ba? Kaya lang ito na nga, yung nabanggit ni Ronald, nabanggit niya kasi tanga. O di siyempre nasaktan yung mga pro BBM dun. Tanga. Nagamit niya yung term na yun.
Bagamat may punto doon si ano, mali lang talaga. Kaya nga sabi ko 'di ba, may vlog ako kahapon, sabi ko, mali din talaga yung paggamit ni Christian nung term na tanga. Sana mag-sorry na lang siya. Kaya lang sabi nung iba, hindi yan attorney mag-a-apologize si Ronald, ay si Christian. Di okay, kung hindi mag-a-apologize, mga kabunyog, di sana wag nang lumala. Wag nang lumala. Ay kaya lang ito na naman, no. Mayroon na namang content si Christian Esguerra na ganyan yung title. Sabi ko patay. Patay nito. Lalo na naman itong lalaki. Issue na yan. 'Di ba? Anyway, sana makarating din ito uli kay Christian kasi wala naman akong konta kay Christian. Nagme-message ako yung gusto kong ipaabot through kay Ronald kasi sila yung magkaibigan eh. Ako kasi wala kaming communication ni Christian Esguerra. So sana makarating ito sa kanya. Ako kasi ang wino-workout ko, ano na tayo? Mas tingnan natin yung laban eh. Impeachment ni Sara, laban sa 2028. Oh, 'di ba? Mga kabunyog. Sana 'yun, doon na tayo, focus na tayo doon. 'Yun ang mas importanteng laban natin. Mga kabunyog, 'yun sana. Itong impeachment na 'to, pagtulong-tulungan natin 'to na itong mga senador na lalo na itong nasa minorya na sa kabila ng mga ebidensya ay sa tingin natin i-acquit pa rin si Sara. Ito yung pagtulong-tulungan nating i-expose. Oh, 'di ba? Oh. Kaya ito mga kabunyog, sana sana matigil na ito. So ako kahapon pa ako nananawagan. Sabi ko kay Christian, kung kaya niya mag-apologize, mas maganda. May punto siya pero yun na nga, yun lang naman paggamit ng term na tanga eh. Dapat naka-reserve yun, hindi sa atin ng mga magkakasama. Ka-reserve yun dun sa kalaban natin. Anyway, yan ang mga kabunyog mga kababayan. Nakita ko rin kasi kahit yung mga pro-BBM na mga loyalists, si Kiro Miyamoto nakailang live na. Hindi humuhupa eh. Hindi humuhupa. Kaya mga kabunyog mga kababayan, sana lang ano na ito. Mag-move on na tayo. Bunyog, bunyog, halikan na kasama ka. Bunyog, kapag buklod ay may pag-asa. Luzon, Visayas, Mindanao, isa ang pananaw. Sa bagong Pilipinas ang bunyog isisigaw. Bunyog, bunyog.